fruit. Now everybody giving them guest spots. It's got Balita at musika, pinag-isa. This is 95.9 Radio Bandera Taytay. Broadcasting live from the provincial capital of Palawan del Norte. Radio Bandera, managed by Airwaves Broadcasting 95.9 Radio Bandera. Sa balita, ihahati ang mga nagbabaga at mga pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. Malawak na talakayan, mga programang hatid ay kaalaman sa sementang matalinong hinihimay at iniimbestigahan bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimpa para sa taong bayan, sa entertainment, musika at usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang 95.9 Radio Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. 95.9 Iwamagayway, ang bandera ng malayang pamamahayag. Basta radyo, ibandera mo! Ang oras, mga kabandera, mga kaibigan, 15 minuto ang makalipas ang alas 12 ng tanghali. Para sa pagunlad ng bayan, tayo na't magkwentuhan ng may kabuluhan. Samahan ang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado po lamang sa palatuntunan, balitaan, at tugtugan na may kasamang kwentuhan. Mga kaibigan, simulan natin ang ating palatuntunan sa isang panalangin na pangungunahan ni Brother Bo Sanchez ng Light of Jesus Family, ang Novena to God's Love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessing the world in Jesus' name. Give the Lord a big hand, everybody. Anumang unos, anumang signo, walang tatalo, sa lakas ng Diyos. Sa kabila ng pangamba, may tiyak tayong pag-asa. Ito ang Mabuting Balita. Ang ating pagbasa sa linggong ito ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 23, mga talata 1 hanggang 6. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan, at pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko. Dahil sa inyong ginawang ito, ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa, at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam.
at wala nang maliligaw kahit isa. Ako ang Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupaing ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda o Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balitaan, batian, akong tugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Balitaan, batian, akong tugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Pinagpalang araw ng linggo, mga kabandera, mga kaibigan. Adlaw naman sang Domingo, adlaw para sa aton Ginoo kag sa aton pamilya. Ginaagda ko gid kamo nga updan ninyo ako sa 2 oras nating palatuntunan sa kahanginan. Medyo malakas na po ang hangin dito sa ating himpilan. Ingat-ingat po mga kabandera. Maraming salamat muna sa ating dakilang Diyos. At tayong muling magkarinigan na naman sa impapawid. Naway datnan kayo ng aking tinig na malusog at masigla, punong-puno ng pag-asa. Dahil sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Ayan, at mga kaibigan, ako po muna ay taus-pusong nakikiramay sa pamilya ng Samaniego at Granada sa pagyaon ni Lula Luz Moret Granada Samaniego. Siya po ay hinatid na sa huling hantungan kahapon sa Bunog Public Cemetery dyan po sa amin, sa Barangay Bunog, Rizal, Palawan. Lahay-hay, Lola Moret. Makikita na kayo ni Lula Pat. Rest in peace. Sa inawa ng pamilya, naway bigyan kayo ng Diyos ng patuloy na lakas at pag-aanin ang inyong nararamdaman sa mga panahong ito ng pagdadalamhati. Alam ko na may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong manalig at magtiwala sa Kanya. Dahil may buhay, ligaya mo na ako'y isilang. Balitaan, batian, akong tugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang.
dito sa pitong gatang sa tabi ng uyan. Mga kasaysayan na Ang ating oras, mga kabandera, ay 24 na minuto na makalipas ang ika-12 ng tanghali. Sinisikap natin na sa wikang Filipino, no, ang pagbanggit natin ng oras para hindi tayo malito na tayo nga ay mga Pilipino. Muli ang ating oras... 24 na minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Magandang tanghali sa lahat ng 31 barangay ng ating bayan kong Taytay. dito sa pitong At sa karatig na bayan na naabot ang ating himpilan, 95.9 Radyo Bandera Taytay. Nais ko munang batiin ang aking pinakamagandang Mama Delia Dorado ng maligayang kaarawan. may isang Happy birthday, Mama Delia Dorado. Naway umaba pa ang iyong buhay na malusog at malakas at naway magawa mo pa ang iyong mga gustong gawin sa buhay at patuloy na maging inspirasyon ng ating mga senior citizen dyan sa ating barangay, sa Barangay Bunog, Rizal, Palawan. At syempre, advance happy birthday din sa kay Sir Alan Suyat ng Armsville Builders and Supply at sa aking ninang Nice Galgo. Yan po ay sa ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan. Happy birthday! Balitaan, batian, akong-tugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. At syempre, mga kabandera, binabati ko din ang aking Papa Ruben Dorado dyan sa Bunog, Rizal, Palawan. At syempre sa aking Lola Patricia Moreno na nasa heaven na, kasama ang aking Lolo Quintin Moreno. At syempre dyan po sa Silay City sa Negros, ang aking Lola Marieta Dorado. At sa inyong atanandira sa Negros, sa akon nga mga tito at tita, sa mga pinsan, lalo na kay SB Ramon Celebre sang Silay City, kag Barangay Kagawa Dieter Celebre sang Barangay Kapitan Ramon sa Silay. sa buhanan. Isang mainit din po na pagbati sa ating mahal na punong bayan, Mayor Christian Rodriguez at sa kanyang mga kasamahan dyan po sa Mayor's Office at syempre kay punong barangay ng Barangay Poblasyon. Kapitan Neneng Rodriguez. Ganoon din po sa ating Vice Mayor Delma Idep at sa lahat ng Sangguniang Bayan member. Parang yung ating sanggunian ay pumunta dyan sa Tiramar. Ingat-ingat po mga kaibigan. At syempre sa ating Vice Mayor. At sa ama ng ating lalawigan, Gobernador. Sino bang ating Gobernador? Dennis Socrates. At syempre sa ating station manager, wag nating kalimutan ang maganda at forever young, dawala gid gatigulang si Ma'am Tess Rodriguez. Nako, ingat po kayo ma'am at ni sir sa inyong biyahe. Sila po ay papunta ng lungsod ng Puerto Princesa at kahapon nga po ay may nag-overshoot dyan sa ibang lina van at may 4 na sugatan na maliban sa madulas ang kalsada, mabilis din talaga magpatakbo yung ating mga driver. Kaya dahan-dahan lang po sa pagpapatakbo dahil iisa lang yung ating buhay.
At syempre, umaabang na po sa atin ang ating mga kababayang minamahal na katutubo dyan sa Barangay Silanga, sa Barangay Dibangan, Kasyan, Maytigid, Dipla, Sandoval, Bisibis, Pamantulon at Kanike. Malakas po tayo napapakinggan dyan. Abangan po ninyo ang aking exclusive interview kay Chairperson Ninita Bibat. Balitaan, batian, at tugtugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado lamang. At syempre, binabati ko din po ang aming Senro, Conrado Corpus, ng DNR Senro Taytay, na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong ika-17. Tama ba? 17 ng Hulyo, no? Nakaraang linggo po yan. Happy birthday, Sir! Happy birthday! At syempre kay Tita Kim De Luna, happy birthday, ang Mother Superior ng MSLT. At sa lahat po ng may birthday, maligayang kaarawan sa inyong lahat. Naway patuloy kayong bigyan ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay. At mabilis ang pagbati na lamang po ito, no, sa lahat ng mga nakikinig din po sa atin. Ang The Feast Light Taytay sa parokya ng Santa Monica, sa Apostolic Vicariate of Taytay Youth Ministry, sa Philippine Air Force Reserve Class Masinga 2022, sa 408.4 Taytay Division Coast Guard Auxiliary District Palawan, sa Company Advisory Group ng 401st Battalion Company RMFB, at sa Pioneers 12 The United Texters Club Palawan. At syempre sa aton nga mga nanay kag tatay nga nagapamati subong hapon, sa tanan nga mga mapisan nga mga mangunguma, mga mangingisda, sa ating mga tricycle driver, sa ating mga van driver, at sa tanan nga dira sa aton nga palengke, maayong ugto sa inyo, sa mga kapwa ko lingkod bayan, sa ating mga guro, estudyante at mga kabataan, at sa lahat na nagsisikap at naglilingkod ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan para sa kanilang pamilya at sa sambayanan. Isang mainit na pagpupugay sa inyong lahat. Dito sa pitong gatang sa tabi ng ulan, masakaysayan na kung nalalam. At kanina nga po, tayo nagpapasalamat sa pagdalaw ng 408 Auxiliary Squadron Palawan sa pangunguna ni Auxiliary Commodore Marieta Abadilla at sa kanyang anak na si Auxiliary Commodore Aba Abadilla. Belated happy birthday, ma'am. At ganoon din po kay Board Member James Lagan, kay Coast Guard Ensign Kevin Kiagao, Auxiliary Lieutenant Francis Victor Ruizo ng SRP Trading, at sa lahat po ng kanilang kasamahan kanina na nakasama po natin diyan sa Kuta. Maraming salamat po sa mga interesado po pala na maging bahagi o volunteer ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA diyan po sa Barangay Abungan at Barangay Liminangkong. Makipag-ugnayan lang po kayo sa akin sa inyong lingkod, dahil bubuuin po natin ang PCGA sa mga lugar na iyan. Barangay Abungan at Barangay Liminangkong bago po matapos ang taong ito ng 2024. At ang mission o ang purpose ng PCGA ay i-assist ang Philippine Coast Guard sa pagpapalaganap ng kaligtasan at ng buhay at ng mga gamit sa dagat, preserving the marine environment, conducting marine search and rescue, maintaining aids to navigation, and enhancing maritime community relations through various activities.
walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit, yan may bunga. 34 na minuto na makalipas ang ika-12 ng tanghali, mga kabandera. Sa mga nais po na magpaabot ng mensahe dito sa ating programa, pwede po kayong mag-message o tumawag sa 0993-887-2627. Ang ating numero, mga kabandera, mga kaibigan, 0993-887-2627. Ako po ang inyong makakasama, Rodel Dorado, ang inyong kaibigan. At dakuan na muna natin ang ating mga may init na balita. Mga tampok na balita sa linggong ito. Sa aton galupok-lupok, gadaba-daba, gakalayo-kalayo, gausok-usok, gatalbo-talbo, gakarab, gapuswit-puswit, gasirit-sirit, na naman lang nagatiskog, wala ginagauplok nga mga ulo-ulo. Siyang tampok na balita sa linggong ito. Kaibigan Rodel Dorado, pasok, beskan, gutok! Ito mo! Sa ulo-ulo ng ating mga balita, Bagyong Karina lumakas sa kategoryang tropical storm. Bagyong Butchoy nakalabas na ng PAR ayon sa Pag-asa. Higit 100 magsasaka sa Palawan matutulungan ng panibagong proyektong patubig. Bagong mga traktura, pataba at seedlings ibinigay ng DAR sa mga magsasaka. Number 1 most wanted person sa Taytay, arestado. Youth camp ng Apostoliko Bikariyato ng Taytay, matagumpay. Mga katutubo sa Taytay, Palawan, nagpapasalamat sa DENR Senro Taytay sa pag-abot ng serbisyo ng ahensya sa mga katutubo. At sa detalye ng ating mga tampok na balita, lumakas at nasa kategorya ng tropical storm ang binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na Bagyong Karina. Kaninang alas 5, o ito po'y kahapon, alas 5 ng hapon, Hulyo 20 taong kasalukuyan. Ayon sa Pag-asa, ang bagyo ay namataan sa layong 630 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas ng hangin na 65 kph malapit sa gitna at pagbugso na 80 km per hour. Patuloy namang kumikilos ang bagyo sa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang bagyo sa namataang parte ng bansa dahil nasa karagatan pa ang sentro nito at malayo sa kalupaan. Samantala, nakalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Butchoy na ngayon ay nasa layong 545 km kanlura ng Iba, Zambales. Taglay ang hangin na 55 km per hour at pagbugso na 70 km per hour. Bagamat wala pang direktang epekto ang mga nasabing bagyo sa anumang parte ng bansa, pinapalakas nito ang habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Aabot sa humigit kumulang 1,000 hektarya ng taniman sa lalawigan ng Palawan ang karagdagang mapapatubigan dahil natapos na ang 5 proyektong irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA Region 4B. Ang proyekto ay binubuo ng Bagong Bayan Small Irrigation Project, Timburan Small Irrigation Project, Apurawan Communal Irrigation System, Sumbiling Small Irrigation Project at
Papuwalan Small Irrigation Project. Inaasahang makapagbibigay ng serbisyong patubig sa higit 60 ektaryang taniman sa Barangay Bagong Bayan sa Bayan ng El Nido ang patubig ng Bagong Bayan Small Irrigation Project na tinatayang 100 ektarya taniman sa Barangay Polaraken, Taytay ang masiserbisyohan ng Timburan Small Irrigation Project, habang 180 ektaryang taniman sa Barangay Apurawan, Aborlan ang inaasahang mapapatubigan ng Apurawan Communal Irrigation System. Dagdag dito, inaasahang makapagbibigay rin ng serbisyong patubig ang Sumbiling Small Irrigation Project sa mahigit 182 ektaryang taniman sa Barangay Taratak, Batarasa, habang 386 na ektarya naman ng sakahan ang masiserbisyuhan ng Papualan Small Irrigation Project sa Barangay Dicalacchao sa Bayan ng Coron, Palawan. Aabot sa 201 milyon piso ang nagasto sa mga nabanggit na proyektong irigasyon na inaasahang makapagbibigay ng serbisyong patubig sa mahigit 166 magsasaka sa Palawan. Ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa mga magsasakang lubos na naapektuhan ng El Nino ang mga bagong traktura at iba pang makinarya para sa kanilang pamumuhay. Ito ay tinurn over sa mga benepisyaryo nitong Huwebes, 18 ng Hulyo, kasabay ng pamamahagi ng President Assistance to Farmers, Fisher Folks and their Family. Bukod sa mga traktura ay mamimigay din ng 3 unit ng grass cutter, corn sheller, water pump at engine set kasama ang vegetable seeds, liquid at organic fertilizer. Personal na itinurn over ito ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga magsasaka kasama ni House Speaker Martin Romualdez na siya ring tagapag-alaga ng 1st and 3rd District ng Lalawigan. Samantala, walang mapaglagyan ng tuwa ang mga magsasakang benepisyaryo at lubos na nagpasalamat sa Department of Agrarian Reform, UDAR, at sa House Speaker na naglapit ng kanilang pangangailangan sa opisina ng Presidente. Sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Paul B. Hagmis ng Regional Trial Court Branch 95, inaresto ng mga otoridad ang isang wanted person nitong 7 ng Hulyo sa sitio Nalbot, Barangay Poblasyon, nabanggit na bayan. Ayon sa mga otoridad, ang suspect ay nasa talaan bilang number 1 most wanted person sa municipal level na kinilalang si alias Enoch, 18 anyos. May kasong attempted murder at residente ng nabanggit na lugar. Naging posible ang pagdakip dahil sa pinagsanib na puwersa ng Taytay Municipal Police Station, 4 offers DMC Regional Mobile Force Battalion, Provincial Intelligence Unit at 2nd Provincial Mobile Force Company, Palawan Police Provincial Office. Samantala, patunay lamang umano na ang mga pinaigting pa ng mga kapulisan ang kanilang sinumpaang tungkulin dahil sa pagkahuli ng suspect at patuloy na isinusulong ang adhikain ng gobyerno na maging ligtas ang mga mamamayan. Samantala, naging matagumpay ang isang araw at kalahati na youth camp ng Apostoliko Bikaryato ng Taytay na isinagawa sa Katedral ng San Jose Manggagawa sa bayan ng Taytay noong 18 ng Hulyo hanggang 19 taong kasalukuyan.
o ika-18 hanggang ika-19 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang youth camp ay para sa mga piling young formators na dinaluhan ng mahigit 100 kabataan mula sa iba't ibang parokya sa norte ng Palawan. Tampok sa mga aktibidad ang pencil module, basic course on youth ministry at fun games activity kasama ang pagtatanim ng 1,000 giant bakaw sa Sitio Batas, Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan. At sa ating pagbabalik mga kabandera, mga katutubo sa Taytay, Palawan, nagpapasalamat sa DNR Sentro Taytay sa pag-abot ng serbisyo ng ahensya sa mga katutubo. Tuloy-tuloy ang iyong pagtutok at pakikinig dito sa ating palatuntunang Balitaan, batian, akong-tugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Alam mo ba, sa bawat pagbili ng mga produkto sa Nature's Medic Center for Alternative Medicine, pwede kang manalo ng papremyo dahil makakakuha ka ng 2 raffle coupon sa bawat 500 pesos worth of purchase. At buwan-buwan ay mamimigay tayo ng 2,000 pesos cash at 10 grocery pa sa ating maswerteng suking customer. Kaya ano pang hinihintay mo? Sugod na at bumili sa Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Ang garantisadong serbisyo para sa motor mo, nandito na ang Two Wheel Zone Motor Parts and Accessory Shop. Taytay, Palawan Branch. Mabibili sa kanila ang mga genuine parts sa motorcycle, maging accessories para sa kahit anong motor. Nagre-repair din sila ng lahat ng uri ng motor, manual and scooters, maging stock ECU remapping, Honda and Yamaha. Available din ang electrical troubleshooting, quality wiring installation, horn and light accessories installation, 70 check cleaning setup, FI cleaning with diagnostic tool, and many more. At hindi lang yan mga kabadyara, available din ang preventive maintenance, magneto cleaning, wiring overhauling, upholstery upgrade, rim alignment, vulcanizing, mini driving light setup, loud horn setup, at marami pang iba. Mabibili rin sa kanila iba't ibang klase ng gulong tulad ng Corsa, Platinum Cruise, Eurogrip tires, Pirelli tires, Michelin tires, Maxxis tires, Quick tires, Safeway tires, GRS tires, Leo Gold tires, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa Two Wheel Zone Motor Parts and Accessories. Sila ay matatagpuan sa Sitio Monte Vista, Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan. For more information, you may call or text 0931-8866-065. It's owned and managed by Ryan Manlupa. Sila ay bukas araw-araw mula alas 7 na umaga hanggang alas 8 ng gabi. Two Wheel Zone Motor Parts and Accessories. Alaga ang motor mo dito. Truth, now everybody giving them guest spots. Melty Coffee ba ang hanap mo sa bayan ng Taytay? Bisitahin na ang Tito's Melty. Tito's Melty and Coffee Shop. Sarap na may kilig. Also available, Melty Cream Cheese Series, Fruity Soda Pop,
and pearl shakes with your best variety flavors. Meron din silang Yummy-licious Burger and Fries. Open sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Just add 10 pesos for delivery along Poblacion, Taytay, Palawan. Just contact them at 0926-233-1348. Tikman na for your summer cravings at Tito's. Tito's Milk Tea and Coffee Shop. Located at Rizal Street, National Highway, Purok Udo, Barangay Poblacion, Taytay, Palawan. Tito's Milk Tea and Coffee Shop. Sarap na may kilig. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 95.9 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. 95.9 Radyo Bandera. Basta radyo, ibandera mo. Tinay's Empanada and Restaurant. Tinay's Empanada and Restaurant. Available sa kanila ang breakfast, sizzling, soup, sandwich, pizza, at ang kanilang masarap at affordable na special empanada with flavor pork, chicken, and tuna. At hindi lamang yan, available din sa kanila ang bilao po tulad na lamang ng pansit bihon, Pansit Canton, pansit niki, spaghetti, at carbonara. Small to large bilao. Minimum worth of order 250 pesos. Free delivery pa within Poblacion area. O diba? Mura na. Busog ka pa. Teka, wait lang. Sila ay nag-accept din ng party celebration. Tulad na lamang ng birthday, anniversary, and many more. Isama mo pa ang kanilang video kay Pornel for lowest price. Tinay's Empanada and Restaurant. Tinay's Empanada and Restaurant. Located beside the Petron Gas Station near at Taytay Terminal and also in front of Paleco, Sitio Montevista, Taytay, Palawan. For more information, you may call or text 0965-284-7408. Owned and managed By Mr. Larry Urungan. Balita at musika, pinag-isa. This is 95.9 Radyo Bandera. Taytay. Broadcasting live from the provincial capital of Palawan del Norte. Radyo Bandera. Managed by Airwaves Broadcasting 95.9 Radyo Bandera. Sa balita, ihahati ang mga nagbabaga at mga pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. Malawak na talakaya, mga programang hatid ay kalaman sa komentaryo matalinong hinihimay at iniimbestigahan bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimpa para sa taong bayan sa entertainment, musika at usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang 95.9 Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. 95.9 Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 95.9 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. 95.9 Radyo Bandera. Basta radyo, ibandera mo. Balitaan, batian, akong tugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Ang oras sa hudyat, 53 minuto o 7 minuto na lamang bago ang unang oras sa hapon. Tuloy-tuloy ang ating mga tampok na balita.
Noong ika-15 ng Hulyo ay nagkaroon ng gawain ang mga katutubo sa barangay Silanga, Taytay, Palawan, kung saan nagsama-sama ang mahigit 500 katutubo mula sa Pasilsan, Pulabo at Kasbat, Maydede. Bahagi ng kanilang aktibidad ang IEC at O-taking ng mga napiling opisyalis ng IPUT. Dinaluhan ito ng IPMR Board Member Arnel Abrina, kasama sina Board Member Nieves Rusinto, Vice Mayor Delma Idep, mga sangguniang bayan member ng Taytay at mga punong barangay. Nasa programa din ang may bahay ni yumaong Congressman Igay Salbame na si Mame Rose Salbame. Nagpapasalamat ang mga katutubo sa DNR Senro Taytay sa kahandaan ng ahensya na magbigay ng impormasyon na may kinalaman sa mga batas na ipinapatupad ng ahensya tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran at likas yaman. Sabi nga na sa DNR HIM, ang king-talino ng ating mga katutubo, ating igalang ipagsanggalang. Kaugnay nito, narito ang aking eksklusibong panayam kay Ninita Bibat, ang tumatayong coordinator at organizer ng mga katutubo. Magandang araw po sa ating mamamayan ng bayan ng Taytay at sa mga mamamayan ng buong Palawan, lalong-lalo na po sa mga kinatawa ng ahensya ng gobyerno at higit sa lahat sa ating mga mamamayang mga katutubo dito sa probensya po ng Palawan, hindi lamang po dito sa bayan ng Taytay. At pinararating din natin ang ating pasasalamat sa palagiang pagsubaybay sa atin ng ating mga kasamahan at ating mga masisipag na mga kasamahan sa departamento, ahensya mula sa Senro Taytay, Palawan po. So sa katauhan at sa pangunguna po ng ating iginagalang na si Senro Conrad Corpus. Muli po, magandang umaga sa lahat ng bumubuo ng ahensya ng DNR Senro Taytay. Sa ngayon po ay una ang pagpapasalamat ko po doon sa naganap na IP Foundation ng mga katutubo mula pa sa Barangay Liminangkong hanggang noong ginanap din po namin dito sa Barangay Silanga, sa mga barangay na mga dumalo, mga partisipante ng mga katutubo ng Pasilsan, Pulabo at Kasbat, Maydede. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito muli, pinasasalamatan ko po lahat ng mga sumuporta sa pagganap para lamang po may pagdiwang ang kauna-unahang Foundation D ng mga katutubo sa ilalim din po ng pagrekognisa ng NCIP Palawan. So, eto po sir, unang-una, bakit natin ginawa ang pag-organisa at pagbuo ng mga katutubo dito sa bayan ng Taytay. Ito po ay sa mga kadahilanang unang-una nakikita natin na napakahirap po ng isa-isang pagpapaliwanag. Bilang po chairperson ng Community-Based Forest Management, dito ko po nakita talaga kung ang ating puso ay makakalikasan. Napakalungkot po, lalong-lalo na sa mga barangay na nakikita natin na kalbo na ang kagubatan. Karagatan man o kabundukan. So dito po, lalong umigting ang advokasya po namin kasama na ang ating esposo, ang aming pamilya, at kasama rin po natin si board member Arnel Abrina at ang ating mga kagalang-galang na municipal SB. Sa tulong na rin po
ni Vice Mayor Delma Idip at sa tulong na rin po ni Sir Norbert Salbami at ni Mami Rose Salbami dito po sa mga katutubo na mismo sa kanila nanggaling na kailangan mailapit natin sa departamento ng DNR ang ating mga katutubo. Bakit? Nasamantalang lahat naman, wala po tayong isinasantabi. Kasi ang Pambansang Komisyon para sa mga katutubong Pilipino, which is mamamayang Pilipino, dito po, hindi lamang sa Palawan o hindi lamang po dito sa bayan ng Taytay. Sa advokasya po natin dito, kaya lang naman po natin sila gustong mailapit at makilala nila, kilalanin ng mga katutubo, hindi lamang po doon sa tinatawag nating self-governance para sa kanilang mga ancestral domain, claim and title. Kung hindi po, meron tayong iba't ibang mga tenural instrument na hinahawakan po ang departamento, ang ahensya ng DNR po dito sa buong Pilipinas. So ang atin namang dahil nakita po natin na itong mga katutubo, totally, ang kabuhayan po, ang source ng kanilang kabuhayan ay farming and fishing. Kumbaga, pangingisda, sumahalaga ang karagatan. At sa mga farmers naman po, ang kabundukan. Kaya nga po sa kamulatan, o gusto nating maimulat, sa hangarin na nakita natin na napakaganda ng hangarin ng DNR Senro sa buong lalawigan ng Palawan. Lahat naman po siguro sa buong Pilipinas ay napakaganda ng hangarin ng ating DNR. Kaya doon po nabuo at umigting ang aming advokasya na ilapit sila at hindi ilayo. Ang DNR sa ating mamamayang mga katutubo, sa aking mga kapwa katutubo, dahil po ako ay katutubong Pagbanwa sa Barangay Liminangkong, ang atin po dito hindi natin dapat ikahiya. At ang DNR po ay hindi kinatatakutan. Ang ating mga law enforcement po ay nagtatrabaho lamang ng kanilang mga gawain, ng kanilang mga task. Ito po, pangunahin, alang-alang sa mga taong umaasa ng kanilang kabuhayan sa kabundukan, sa pagsasaka, sa karagatan. So, pasasaan tayo ng mga katutubo. Kung tututukan talaga natin ang ating self-governance, kung tayo lang, hindi natin kaya. May mga sample na. May mga nai-award na mga kadti dito po sa bayan ng Taytay. Kung saan, di na lang po natin babanggitin, pero base po sa ating obserbasyon, ang nakikita natin, napariwara lalo ang kabundukan. So sa ngayon po, kaya lang po natin ito ginawa. Kaya lang po kami nag-aksaya ng panahon namin, dahil mahirap din lang po kami, na makisama sa ating gobyerno, sa mga umuupo, lalong-lalo na po dito sa mga nakisuyo sa atin, natutukan ang mga katutubo. Ito po ay ang unang-una, ang ating Honorable Vice Mayor. Patuloy po ang advokasya, nakiusap na ilapit ang mga katutubo sa departamento o sa ahensya ng DNR po. Iisa lang po ang layunin. Ang layunin ng ating umuupo sa pamahalaan ay upang makatulong ang mga katutubo at upang mamulat ang kanilang isipan
na kung saan makatulong sa pangangalaga, lalong-lalo na po ngayon sa pagbabago ng ating klima. Usaping tungkol sa climate change. So, liban po doon ang pang-araw-araw na kabuhayan ni katutubo, saan ba talaga nagmumula? So, ang nakikita natin na tamang mangalaga po ng ating kalikasan, nakatulong natin katuwang ay ang taga-DENR. So, yun po ang tanging pinaparating lang natin sa ating pag-organisa sa kanila. Ang higit sa lahat ay ang DENR hindi dapat pinapatakutan, hindi dapat sinasabi ng iba na DENR lang yan. Napakabigat po ng inatang sa kanila sa mga balikat ng mga taga-departamento ng DENR para po at malaking kaalaman din, malaking kapakinabangan sa atin ng mga katutubo na kung saan minsan minamali pa natin ang kanilang pangangalaga. Na ang pangangalagang ito ng mga taga-DENR ay para sa kapakanan ng mga katutubong Taytayano, hindi lang po ng katutubong Taytayano, kung hindi katutubo sa buong Pilipinas po na nasasakupan ng bansang Pilipinas. So, para sa ating mga katutubo, sa muli, magandang umaga po sa inyo sa araw na ito. Magandang buhay at naway pangatawanan po natin ang pagkilala natin sa ating departamento na nangangalaga ng ating kalikasan. Yun lamang po at maraming salamat din po kay kagalang-galang na Senro Conrad Corpus sa kanilang kumbaga automatic na pagpapadala sa atin ng kanilang mga kinatawan kapag kinakailangan natin sa mga meeting namin sa ating mga kapatid na mga IP o katutubo dito po sa bayan ng Taytay. So, salamat din po sa pagtulong sa amin ng mga tao na sumusuporta rin. Tulad po nito, inuulit natin ang support ni Vice Mayor Delma Edip at ang suporta po ng kanilang legislative, ganun din po kay Isbiben. At although si Cap Norbert po ay nasa labas ng legislative, siya po ay patuloy din na sumusuporta pagdating po dito, lalo na po sa mga plano namin po ngayon na forest and mangrove rehabilitation po, willing po silang sumuporta sa atin. So, ibig sabihin, sila mismo, iminulat nila ang mga katutubo. Kasi without po sa mga sumusuporta sa atin, ako bilang chairperson po ng Barangay Liminangkong sa CBFM, hindi ko po kayang gampanan ang agad-agaran na mabuo natin ng mga katutubo at makapag-disseminate tayo. Ano nga ba ang importante ng pangangalaga ng ating kalikasan? Kasi kung wala ang kalikasan, wala tayong lahat. Wala tayong iknabubuhay. So, sa lahat, maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating poong may kapal. Mga kabandera, yan po ang tinig ni Ninita Bibat, ang organizer ng mga katutubo. At yan po ang kabuuan ng ating balita sa araw na ito. Sumainyo na ang kabuuan ng ating mga galupok-lupok, nagadaba-daba na mga tampok na balita sa linggong ito. Hanggang sa muli.
Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 95.9 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Tinay's Empanada and Restaurant. Tinay's Empanada and Restaurant. Available sa kanila ang breakfast, sizzling, soup, sandwich, pizza, at ang kanilang masarap at affordable na special empanada with flavor for chicken and tuna. At hindi lamang yan, available din sa kanila ang bilao food tulad na lamang ng pansit bihon, Pansit Canton. pansit niki, Spaghetti. at carbonara. Small to large bilao. Minimum worth of order 250 pesos. Free delivery pa within Poblacion area. O diba? Mura na. Busog ka pa. Teka, wait lang. Sila ay nag-accept din ng party celebration. Tulad na lamang ng birthday, anniversary, and many more. Isama mo pa ang kanilang video for rent for lowest price. Tinay's Empanada and Restaurant. Tinay's Empanada and Restaurant. Located beside the Petron Gas Station near at Taytay Terminal and also in front of Paleco, Sitio Montevista, Taytay, Palawan. For more information, you may call or text 0965-284-7408. Owned and managed By Mr. Larry Urungan. Trouble Me Ticketing Services. could have my Gucci on. Trouble Me Ticketing Services. Services offer airline booking, domestic and international, to-go booking, bills payment, travel and tour services, domestic and international, government agency online appointment, loading station, GCash, cash in and cash out, ATM transaction, Taytay and land and island tour. And they also have food and drink station and prioritize Taytay Palawan tours. Located inside Taytay Public Terminal, Montevista, Barangay Poblacion, Taytay, Palawan. For more inquiries, can send to Gmail account travelmepx@gmail.com and Facebook page Travel Me Ticketing Services or contact at 0918-583-6661. Open daily 6 a.m. to 9 p.m. Travel Me Ticketing Services. We prioritize quality services to ensure you have the best travel experience. Only managed by Mr. John Canilio. Masarap na inasal ba ka mo? Aba, hindi mo na kailangan pang maghanap. Nandito na ang Verdes Inasal with Only Rice. Verdes Inasal with Only Rice. Available sa kanila ang BM1 Inasal sa halagang 120 pesos, BM2 sa halagang 140 pesos. Sabayan pa ang kanilang masarap at affordable na kansi. Regular for only 99 pesos, medium for only 150 pesos, overload for only 350 pesos. O diba, sulit na busog ka pa. At hindi lang yan, sabayan mo pa ng kanilang napakasarap na halo-halo. Sa halagang 125 pesos, mabibili mo na ang iba't ibang flavor tulad na lamang ng opi, mangga, buko pandan, mocha, at tsokolate. O diba, sarap na busog ka pa sa Verdes Inasal Only Rice. Verdes Inasal Only Rice. Sila ay matatagpuan malapit lamang sa Paleco Office, Sitio Montevista, Poblacion, Taytay, Palawan. Verdes Inasal Only Rice, make you pray for more. Balita at musika, pinag-isa. This is 95.9 Radio Bandera Taytay. Broadcasting live from the provincial capital of Palawan del Norte. Radio Bandera, managed by Airwaves Broadcasting 95.9 Radio Bandera. Sa balita, ihahati ang mga nagbabaga at mga pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. Malawak na talakaya, mga programang hatid ay kalaman sa komentary, matalinong hinihimay at iniimbestigahan bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang 95.9 Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. 95.9 Iwamagayway, ang bandera ng malayang pamamahayag. Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. 95.9 Radio Bandera. Basta radyo, ibandera mo.
Ang oras, mga kaibigan, mga kabandera, 13 minuto na makalipas ang unang oras sa hapon. Balitaan, batian, at tugtugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Mong pansinin ang sinira sa iyo at langot lang tamang ginagawa mo. Magandang pa kayo sa hapon, mga kabandera, mga kaibigan. Magandang hapon muna kay Sir Daniel Darrell si Relox dyan sa Coron. Shout out sa iyo, sir! At syempre, shout out din dyan sa Oh Lala kay Ate Weng Uwab Monica. Shout out dyan sa inyo at kay Ma'am Rosana Pien, ang manager at owner ng Oh Lala. Magandang hapon din kay Ayan Zena at kay Miss Joanna Jean Talamayan. At syempre kay Brother James Dipante na nakikinig. Shout out dyan sa Purok 3, Poblasyon, Taytay. Shout out Brother James Dipante. Mulang patulang at syempre kay Father Joel Malbas, dyan po sa ibang bansa. Kumusta ka na, Father? good job! Sino ba sila? Kay Sister Sinaida Furdan ng MSLT. At syempre, happy birthday kay Dr. Jesus Ong. Happy birthday! Ayan, happy birthday! Okay. Happy birthday po sa lahat ng may kaarawan. Balitaan, batian, at tugtugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Nako, hindi pala napapakinggan yung ating mga sound effect. Ang ating oras muna. Okay, ang ating oras ay 18 minuto na makalipas ang unang oras sa hapon. Naku, sayang hindi nyo pala napapakinggan yung aking mga dito. Mga sound effect. At least ngayon, napakinggan nyo na. Okay. Alright, tuloy-tuloy po tayo.
Nasa'yo ang Yung may mga akala nyo ay may gap, ano po yun, may sound effect. So, dito po sa amin napapakinggan, pero sa Himpapawid, hindi pala siya napapakinggan. Pasensya na po, at ngayon lang po natin na ayos. di ko na alintana dahil sa'yo sinta pinagtubay ng bata. Ano man ang mangyari. Ulitin ko lang ang pagbati sa aking Mama Delia Dorado ngayong ika-23 ng Hulyo. Happy birthday sa iyo, Mama. Happy birthday! Alright, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Pangalay Pakiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na Muslim. Kay Ate Dadang, kay Kuya Yusuf Salapudin, dyan po sa ating pamilihang bayan. Sambayan dinuna na may kasamang kwentuhan, kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o Lamang. Lumanaing sinong may magulang, maugan iyang panggapang asal, isa mainit. Laning-laning siyang may tiyabing, nahon na mabiyak ang niling. Kiring po kiring, papusing, kitutong paligutin, na maampanayang aksyonin. Kiring po na kiring, aroy dyan, aroy na po. Indera, dahil na may kasamang kwentuhan, kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o Lamang. Alright, shout out kay Al Dama at kay Brother Jimar Baldiviso. Maraming salamat sa pag-share ng ating Facebook Live at syempre kay Ken Larry Valente.
At syempre dumating na yung ating idolo at ang inyong idolo, DJ GM. Hello DJ GM, hindi ka ba nabasa ng ulan o wala pang ulan? Huwag sanang umulan pa kasi nakasampay pa yung aking mga nilabhan. Ang ating oras, mga kabandera, 24 na minuto na makalipas ang unang oras ng hapon. At syempre si Father Dong ay tumatawag sa atin. Shoutout kay Father Dong. Pads, mamaya ka na tumawag o ito yung ating pwedeng tawagan 0993-887-2627. 0993-887-2627. Ang landas ng puso mo. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. At syempre mga kabandera, mga kaibigan, nais ko pong samantalahin ang pagkakataon na ito na magpasalamat sa mga taong sumusuporta upang magtagumpay ang isinagawang Youth Camp for Young Formators dyan po sa ating Apostoliko Bikaryato ng Taytay AVT. Dahil kung wala po ang suporta ng mga taong ito, hindi po magtatagumpay ang aming isinagawang youth camp. Tita Rosemary Bernal. Good job! And company, CFC El Nido at CWL El Nido, maraming salamat po. MGSO Taytay through Mayor Christian Rodriguez. Sa track po, maraming salamat. Good job! Kay Vice Mayor Delma Idep, SB Albino Yara, SB Ben Salbame, SB Dilia Signo, nasa iyong palad ang iyong likha, Diyos na ang lahat. Good job! At syempre maraming salamat din po sa Rainbow Commercial. Sa pamamagitan po yan ni Kagawad Susana Pima. Tanging ikaw lang ang lahat, naghahari ka. Sa kay Attorney Lali Gumabaw. Lali All-in-One Shop, maraming salamat po. Leonidas Restaurant and Oh Lala, True Mom Rosana Pien. At syempre maraming salamat din po sa Kayong Central Bakery through Sis Arlene Gonzalez. Kay Sir Ronnie Traballo. Sa pamamagitan naman po yan ni Tita Jo de la Cruz. Good job! Tita Jo Liqueron. Miss Joanna Talamayan. Sir Joy Dalingding. Maraming salamat po sa Patinapay at syempre kay Sir Odel sa Pems Pension and Restaurant through Tita Kim De Luna. Sa kay Ma'am Maria Catherine Munton, kay Ma'am Ana Lourdes Juanich. At sa iba pa pong hindi nabanggit.
Maraming salamat din po sa lahat ng tumulong na magluto, lalo na kay Brother Wildy Paldas at sa kanyang mga kasamahan, at maging sa PPC o Paris Pastoral Council ng Katedral ng San Jose Manggagawa. Maraming salamat din po sa mga facilitators, lalong higit kina Maribel Romano, kay Brother Gima Valdiviso, Ame Rose Hulaw Embrado, Elimar Bulutano, at Richmond Buhisan, sa lahat po ng sakristan at choir ng katedral at animators ng Karamay. Maraming salamat. At syempre kay Sister Nancy Ismero, Father Marvin Yap Alili at Bishop Broderick Pabilio sa patuloy na pagtitiwala at suporta sa mga lider kabataan ng Norte ng Palawan. Balitaan, batian, akugtugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. At sa 10 parokya na nanggaling pa ang iba sa malayong bayan ng Busuanga. Maraming salamat po at sila po nakarating na, nakabalik na sa kanilang lugar. Patuloy ang pagdabadaba ng ating mga puso, mga kalakbay, hanggang sa susunod na taon sa pahintulot ng ating poong may kapal. Sa ngalan mo, ang titulo po ng ating napapakinggang awitin ay Diyos ng Lahat, Feast Worship. Bago po tayo magpatuloy, ay pakinggan po natin yung aking panayam na noong nakaraang linggo kay Forester Gerald Namok, Manggugubat Gerald Namok, tungkol naman po ito sa pagkuha ng cutting permit. Dahil may mga nagtatanong po sa atin, ano po yung mga requirements sa pagkuha ng cutting permit, muli nating bibigyang daan ang aking eksklusibong panayam. Balitaan, batian, akugtugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Bandera, kasama na natin ngayon sa kabilang linya ang isang manggugubat. Hindi lang po ito manggugubat, ito din po ay talagang mahilig sa gubat at nanggugubat. At ito po ay kilalang forester. Sana ba yung aking? Kilalang forester po sa bayan ng Taytay at Enito. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi si Forester Gerald Namok. Forester, pwede bang makunan, diretsahan na tayo, no? Pwede bang makunan ng permit itong white at red natto na species ng kahoy? Okay, magandang hapon o gabi sa lahat ng nakikinig. So, maganda yung tanong mo about doon sa timber. So yung natto, yan po ay mga naturally grown trees na tumutubok sa gubat. Yan po ay hindi tinatanim ng tao. Talagang pusang tumutubo lang yun siya. So ngayon, pagdating sa ating batas, yung mga lahat ng mga naturally grown trees ay hindi po siya allowed na kunan ng permit. Ang allowed lang po na kunan ng permit ay yung mga planted trees na nasa tituladong lupa o private land. Pero may mga may mga requirements na kailangan i-comply para mabigyan ng permit o cutting permit yung isang kliyente. Linawin na natin, Forester Gerald, ano yung mga planted trees? Anong species ito? Pagdating sa mga planted trees, kasama na dyan yung Acacia Mangyum, Gimilina arborea, Alpasa, Mahogany. So, yan. Yung mga planted trees na yun ang tinatawag nating fast-growing species.
yan po ay pwede nating ma-harvest yan pagdating ng harvestable time, yung talagang yung matured na siya. So, pwede po nating kunan ng permit yan. Pero, sabi ko nga kanina, dapat nasa loob siya ng tituladong lupa. Yun lang ang allowed ng ating opisina na pwedeng issuean ng ating permit para ma-utilize yung nasabing plant. Paano kung hindi titulado na sa timberland? Pagdating naman sa timberland, dapat meron siyang seigneurial instrument tulad ng stewardship. So, yung tinatawag nating integrated social forestry, pwede yan siya, allowed yun. Kailangan yung management plan, meron yan silang management plan, dapat approve yun. At saka renewed yung kanilang CEC contract nila. Allowed yun siya, ma-harvest ko yan. Sa yan, sa existing rules and regulation natin. Okay. Bago natin dakuhan yung mga requirements, yung ibang CEC, di ba, nasa loob ng protected area, di ba subject for cancellation na yun? Paano yun? Actually, hindi ko gaano kabisado pagdating sa mga protected area kasi nga, meron tayong existing na batas na parang hindi na yata yun i-adapt nila yung gano'n na i-approvehan. Hindi na-renew. Oo, na gano'n. Actually, hindi ko gaano familiar pa yan kasi sa time ko, wala pa akong inventory na within CEC siya na within protected area. So, hindi ko gaano familiar pagdating sa ganyan. Okay. So, ano na yung mga requirements pagdating doon sa tituladong lupa? Okay. Magandang tanong yan. Yung sa requirements naman, pagdating sa tituladong lupa, una dyan yung authenticated photocopy of title na galing sa Register of Deeds. And then, yung pangalawa, yung barangay certification or barangay resolution na interposing no objection on cutting of trees. And then, yung pangatlo naman, yung SPA. Kung yung may-ari ng lupa ay ipagkatiwala niya sa ibang tao na siya yung maglalakad, ay siya yung mag-practice, siya yung maglakad. So, kailangan lang ng SPA between ng ownership at saka yung tao na maglakad ng kanyang dokumento. And then, yung sumunod na mga requirements doon ay re-inventory, report, inspection report. Yun ay, na yun, sa office na yun. Trabaho na yun ng isang forester. Ay, yung barangay certification? Ano? Yung barangay resolution. Ang barangay resolution. To follow na yun? Hindi po. Kasama po yan sa isa-submit na requirement. Kailangan alam ng barangay na doon sa kanya nasutukupan ay merong nag-apply for cutting permit. Okay. So, dapat yung barangay, i-allow nila yun na hindi sila mag-open. Na talagang i-prosper nila na pwede nilang bigyan ng ganung resolution para ma-harvest naman yung tinanim ng tao. So, bago pumunta sa inyo, yung kliyente na mag-request ng timber inventory, kailangan kompleto na yung kanyang requirements? Yes po. Kasi pag hindi po yan kompleto, doon po, isa po yan sa mga dahilan na bakit natagal ang kanilang mga dokumento. Kasi ito na una dyan, na-inventory na namin, nagawa na ng report, na i-submit. And then, pag-review na sendro at kulang yung mga requirements, sinusulatan po ng office yan na ito yung mga lacking requirements na kailangan mong i-submit. Okay. So yun yung mga requirements sa private land. Okay. So, sa ano naman? Sa timberland. Maliban doon, dapat may seigneurial instrument. Parehas lang ba at yun lang yung kailangan? Ang sa seigneurial instrument naman, tulad ng sa ISF, meron na pong nabasa doon na kailangan pa ng environmental compliance ECC pag ang area mo is nasa 10 hectares na. Yes po. Tapos yung ibang requirements, hindi na
nandun pa rin yung timber inventory, hindi po yan mawawala. Mm. At saka yung inspection, hindi po yan mawawala. Pero yung barangay solution, parang hindi na yata kasama yun. Hindi ko lang sure, parang hindi na yung kasama. Mm-mm. Kasi nandun na yun sa ano eh, meron na yan silang management plan na kailangan gagawin between ng office at saka yung client o yung holder ng ISF. Meron silang management plan na naka-indicate na doon yung harvesting time nila, gano'n. Yung ikan, naka-indicate na doon kung kailan kinamin. Okay. So yung ikan o PCSD clearance, kailangan pa rin ba yun? Kailangan pa yun pag nasa 10 hectares na yun. More than 10 hectares? More than 10 hectares. Okay. So pag 10 hectares, required na. Pero pag 9 hectares, 9.99, hindi pa kailangan. Parang hindi na yata. Pag below siya doon. Okay. Below 10 hectares. Okay. Sige. So pag nahuli, itong katulad nito sa El Nido, no, ay ano mangyayari doon sa mga kahoy? Yung mga kahoy na nahuli ng ating mga law enforcement, yan ay subject for siyempre tawag nito. Yun po ay ipipresent sa court. Pero hindi naman yan mostly dahil parang siyempre nandun yung inventory. Pero dapat hindi yan dapat galawin hanggat hindi pa natapos yung pandinig, yung pagdinig o hearing ng kaso. Ngayon, pag na yan siya, natapos na yan at siyempre in favor ng government yan, sa atin yung kahoy. At saka yan namang kahoy sa DENR. Yun dito na sa atin. Ay pwede yan i-donate sa mga nangangailangan. Pero tamang-tama, no, may isang school diyan sa Barangay Kasyan. Barangay, hospital o yung mga nasalanta ng bagyo, yan pwede yun i-donate doon. Okay. Ano naman yung requirements? Yung requirements diyan hindi ko gaano kabisado. Yung kung paano makakuha sila ng ganun na makabil sila ng mga kahoy, lalo na yung mga lumber na yan. Ang nasa tawag nito. Yung pagkalam ko lang, halimbawa sa barangay, so dapat yung barangay meron silang resolution na wala silang pundo. Tapos hindi lang resolution kundi kukuha din sila yata ng certificate doon sa LGU yata. Doon sa budget nila, sa budgeting office, na yung talagang project para doon ay wala talagang pundo. Okay, sige, pag-usapan natin yan sa mga susunod na panayam. Balikan lang natin itong yung halimbawa itong NARA o IPIL ay naitanim doon sa tituladong lupa, pwede ba yun ma-utilize, magamit? Yes po, pwede po. Kasi nga, sabi ko kanina, yes po, sabi ko nga kanina, pag once na ikaw ay may tituladong lupa, tapos may mga tanim ka, ang NARA kasi pwede mo itanim IPIL pwede mo itanim. Pwede yan makuna ng permit. So, ang tawag naman sa permit na yan, pag na-issue sa iyo, Special Private Land Timber. Kasi nga, Special premium kasi ang tinatawag. Private Land Timber Permit. Special. So, naging special siya kasi nga mayroon kang premium species tulad ng NARA IPIL. Pero pag walang NARA IPIL, yung mga lesser use species lang tulad ng mangyom, mahogani, gibelina, palkata, PLTP lang po yun. Private Land Timber Permit. Ganun. Okay. So, yung approval naman dyan, pagdating sa special SPLTP, region na po yan. Office of the Red na po yan. Ang approval niyan. Pero dito sa PLTP, dito lang po yan sa senior level. So, madali lang po kumuha ng permit. Basta i-comply nyo lang yung tatlong requirements na nasabi ko kanina. Okay. Paano kung tax declaration lang yung hawak?
Sa batas kasi, nabasa ko rin doon, allowed naman siya yung tax deck. Basta declared siya na alienable and disposable. Kaso lang, dito sa office, hindi natin pinapractice yan. Kailangan titulado talaga. Unless, or naka-applied siya ng pre-patent. Meron siyang pre-patent application. Kahit na wala pa sa titulo, basta meron siyang pre-patent application. Allowed po yun. In-issuean po ng office yan. Okay. Pero pag tax declaration lang, parang hindi siya pwede allowed. Pero doon sa batas, pwede naman. Kaso lang, yun nga sabi ko kanina, hindi natin pinapractice. Doon tayo sa talagang titulado siya. Ilang araw naman ang process? Halimbawa, nag-apply ako. Mayroon tayong citizen charter na sinusunod niyan. So, pag mga remote areas, dapat 32 days, labas na yung permit. From the pina-receive na yung application niya. Dapat bilang yan. Hanggang 32 days, dapat labas na yung cutting permit niya. Doon yan sa hindi remote areas. Pag remote areas pala, 34 days. Ulit, linawin lang natin, pag hindi remote areas, 32 days. At pag remote areas, halimbawa yung mga nasa malayong barangay, yes po, 34 days. 34 days. So, based yan sa citizen charter natin. Sabi nila mahirap daw kumuha ng cutting permit, Forester Gerald. Hindi naman. Kaya maraming nag-i-illegal. Kasi, siguro yung nasabi nila na mahirap kumuha, siguro baka kulang sila sa mga information. Na ano ba yung kailangan i-submit, ano bang document, ano bang mga requirements. Kasi yung iba naman na paliwanag natin sa kanila. Pag sinabi natin ito lang. Okay, balikan natin si Forester Gerald Namo. Balitaan, badian, at tugtugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan. Okay, go ahead. Yes. Sana nga tayo? Doon na sa nahihirapan sila kasi hindi kumpleto yung kanilang mga papel o dokumento. Okay. Actually, nasabi nila na nahirapan sila dahil nga hindi nila alam yung mga requirements na ano ba talaga yung requirements na isusunod nila. Pero may mga tao naman na kausap ko nung nagtanong sila sa akin ano ba yung mga requirements. Sabi ko, ito lang, 3. Sabi ko kanina, yung authenticated photocopy ng titulo, doon kukunin sa digital office, tapos barangay resolution, interposing no objection ng ating office, tapos yung pangatlo is PA, kung yung may-ari, hindi siya mag-process, hindi yung may tao siyang hindi talaga doon, doon papasok yung SPA. Tapos sabi ko naman sa kanila na yung approval dyan, sinuro level lang. So, nung narinig nila na sinuro level lang, daming ay madali lang pala, hindi tulad ng nasa region. Sabi ko, correct. Dati, nung mga mga year 1000, yung approval talaga, region talagang mahirap talaga yun. Buwanan bago lumabas yung permit. Dito naman sa atin kasi, simula nung ako yung naupo dyan as utilization queue, YC utilization queue, hindi ko pinatatagal yung permit. Sa kompleto lang sa requirement. Wow. Kasi sinusundan ko yung citizen charter eh. Kasi pag lumampas tayo doon, mag-turowap tayo doon. Diba? Okay. Bago tayo magkalimutan, may babayaran ba sa pag-apply o pag-request ng timber inventory? Yes po. May mga certain fees yan o certain amount na kailangan bayaran ng isang kliyente. Una doon yung certification fee na 36 pesos, tapos yung OT na 86, and then yung inspection fee na 336. Basta total yun lahat ng 446 lahat. 446? Opo. Okay. So, doon naman sa timber... 360 pala yung inspection fee,
36 naman, 36 peso yung application. Tapos 50 peso naman yung certification of certification. Okay. Okay. Sige. Sana nakuha ng ating mga ginigiliw na tagapakinig. At may babayaran ba doon sa timber inventory? Actually, sa ano natin, sa down natin, hindi naman naniningil tayo ng per dimes. Ang lang, pusang loob lang nila. Kasi nga, una-una dyan yung sa fuel. Takot kasi ng mga inventory team yung transport papunta doon. So, wala namang sapat na pondo yung office natin. So, doon tayo kumukuha sa sarili natin bulsa. So, pinapaintindi lang natin sa mga tao na request na yan ay lang. Kung ilan lang kaya yung bulutan lang nila. Pero yung pagkain, sagutan nila yun. Okay, so sasagutin nila pagkain, pero walang exact amount kung magkano kanilang ibibigyan. Yung lang po nila, yung kaya lang po nila. Okay, sige. Forester Gerald, madamo gid, daghang salamat sa imong nga oras sa aton nga programa. Mabuhay ka. Thank you. Okay po. Badian, akong tugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Mga kabandera, napakinggan po ninyo si Forester Nanggugubat at Nanggugubat. Gerald Ngamok. Walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan. Ang oras, mga kabandera, mga kaibigan, 9 na minuto na lamang po bago ang ikalawang oras sa hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Two Well Zone. Dito sa pitong gatang sa tabi ng Two Well Zone Taytay Brands, Travel Me Ticketing Services, Verdes Inasal, Tinay's Empanada at iba pa karinderya. Masarap po ang kanilang empanada dyan sa Tinay's Empanada. Dyan po yan sa may Petron National Highway. Sa unahan lang ng SILP. Tama ba? SILP. Ng DSWD. Diyan po sa National Highway. Ang sarap pala ng kanilang empanada. Shout out kay Brother Alan Suyo. Hati din po sa inyo ng Blessed Bite Restaurant. Itong Blessed Bite Restaurant, hindi ko pa napuntahan. Ang Verdes Inasal, napuntahan ko na nakaraan. Masarap din po ang kanilang inasal at unlimited rice, mga kabandera. Ang Tito's Milk Tea at syempre ang Overcomers Appliance and Marketing. Badian, akong tugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Pitong minuto na lamang po bago ang ikalawang oras sa hapon. Nako, sabay-sabay nating pag-aralan at gamitin ang ating sariling wika
sa pagbanggit ng oras. Nasanay tayo sa alas 2, alauna, alas 3. Ngayon ay talagang namimilipit ang ating dila. Ulitin lang natin, nako 6 na minuto na lamang po bago ang ikalawang oras sa hapon. Uy, congratulations muna, congratulations. Congratulations sa aking kabarangay dyan po sa Barangay Bunok, Rizal, Palawan, Engineer Aman. Top 10 lang naman sa July 2024 Master Plumbers Licensure Examination. At siya po, si Engineer George Estrella Aman ay nagtapos sa Palawan State University. Ito po'y batay sa resulta na inilabas ng Professional Regulation Commission o PRC noong nakaraang araw. At si Engineer Aman ay nakakuha ng rating na 85.40% na kung saan mas swerteng nakapasok sa highest ranking ng pagsusuli. Good job! At yan po ay aking kabarangay, kaibigan. At talagang noon pa man, elementary, high school ay, na yan outstanding. Gatang sa tabi ng duyan, makasaysay. Walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan. At dakuan muna natin yung ating mga paalala na dapat tandaan kung may kidlat at kulob. Tambay na walang hanap. Nako, 4 na minuto na lamang po mga kaibigan, mga kabandera ang natitira sa ating oras. Balitaan, batian, at tugtugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Shoutout muna kay Nana Base, ang maganda at makulit na bata, pero mabait at magaling. Nana Base, ang nagpapabati ang kanyang ina, tanging ina, Ate LB Guzman Base. Base sa tunay na pangyayari. Balitaan, batian, at tugtugan na may kasamang kwentuhan. Kasamang kaibigan ng bayan, Rodel Dorado o lamang. Alright, ito muna yung ating tips bago tayo mawalan pa ng oras, mga kabandera. Kailangan muna nating lumaban. Pilipinas, laban! Lumaban ka, Pilipinas. Isa ang hangarin, isa ang mithiin. Yes, at ito pong mga dapat nating gawin dahil kahapon ay may kulog at kidlat tayong naranasan dito sa bayan ng Taytay. Number 1, una, magbantay sa thunderstorm advisory na ipinalalabas ng Pag-asa.
Pangalawa po, huwag muna lumabas at manatili sa inyong bahay o sa ligtas na establishmento kung kumikidlat. At pangatlo, huwag lumapit sa pinto o bintana ng may bahay o bintana ng bahay o gusali. Pang-apat, huwag maligo at maghugas ng pinggan habang may kulog na posibleng dumaan ang kuryente mula sa kidlat sa mga tubo at gripo. Panglima, huwag gumamit ng mga gadget gaya ng cellphone, computer, laptop, tablet o kahit anong kagamitan na di kuryente. At yan po ang ating tips. Ligtas ang may alam. Ingat po palagi, lalo na yung mga mangingisda tuwing gabi. Sila ay pumapalaot at gabi din laging umuulan at kumikidlat mga kabandera. At ito na nga mga kabandera, tayo humantong na sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kilala sa buong lalawigan ng Palawan, taglay mong sigla at kahalagahan ang 30. Ang ating sasariling wika sa susunod na lamang po na linggo sa pahintulot ng ating Panginoon. At kung gusto po ninyo din na mabasa itong aking binabasa dito na binabahagi sa inyo tuwing segmento natin sa sariling wika, pwede po ninyo akong i-message at pwede ibahagi ko sa inyo ang kopya. Ito po ay PDF file, ang Wikipedia. Sabay-sabay po nating pag-aralan at gamitin ang ating sariling wika. At patuloy po naming pinagbubuti ang aming pagsahimpapawid sa radyo at sa Facebook Live. At may mga kaunting technical difficulties lamang po, maging sa Facebook Live o sa ating audio sa 95.9. At sa susunod po na linggo ay unti-unti ay aayusin at pagagandahin pa yung ating pagsasahimpapawid ng ating balitaan, batian at tugtugan. Sa inyo pong lahat na nakasama ko sa ating palatuntunan, madamo gid nga salamat. Naway nadulutan ko kayo ng makabuluhang impormasyon at kaunting kasiyahan upang maibsan ang inyong mga nararamdaman. Ako po ang inyong kaibigan, Rodel Dorado, na nag-iiwan ng quote mula kay Saint Mother Teresa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Estrella del Norte, bayan kong taytay, likas mong kayamanan ay daluyan. Hanggang sa susunod na linggo, sa pahintulot ng ating poong may kapal, sa ganitong oras at himpilan, sa Diyos ang kapurihan ngayon, bukas, magpakailanman. Bayan kong taytay, likas mong kayamanan ay daluyan ng buhay. Estrella del Norte, bayan kong taytay, ang pagmamahal sa'yo ay aking inaalay. Bayan kong taytay,
Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 95.9 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 95.9 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. 95.9 Radyo Bandera. Basta radyo, ibandera mo. Buksan